Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Napariyak nga po si Coach Yeng Giao sa sunod-sunod na flagrant foul ng TNT. Ano nga ba ang kanyang mga sinabi patungkol dyan? At RJ Abarientos, pinangunahan ng ratsyad at panalo ng Barangay Ginebra San Miguel para sa 2-1 lead ng kanilang series. Yan ang ating pag-uusapan tatalakayin sa video ito. Matapos po kung maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout. Nasa dulong bahagi lang po ng video ito. Tila nawala nga ang Token Text Tropang 5G sa focus sa Game 3 ng All Filipino Cup Semifinal Series dahil ilang technical fouls ang kanilang ginawa. Kasama na nga po dyan ang flagrant 1. Una na nga po yung tinawag kay Coach Chot Reyes at sumunod kay Mike Nieto, Glenn Cobontin at Brandon Gunuelas Roser. At yan nga po ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo sa Game 3 ng kanilang Best of 7 Semifinals matchup sa pamamagitan ng 107-89 dyan sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Tinawagan nga po ng F1 sina Glenn Cabuntin, Brandon Gunuelas Roser. Sinabi nga po ni Coach Yeng Giao na talagang nangyayari ang mga bagay na yan, mga technical, kasi sila daw mismo ay nagagawa din nila ang mga bagay na yan. Narito po si Coach Yeng Giao sa ulat ni Jer Ramos sa Spin.ph. Nangyayari ang mga aksidente. We can accept that. Naglalaro din kami ng physical. Minsan, meron kaming ganon pero without any malice. Yan nga po mga sinabi ni Coach Yeng Giao na natawagan din ng technical foul matapos nga po niyang komprontahin si Glenn Cabuntin matapos ang hard foul kay Gian Mamuyak. Well, if you play basketball game, mga ka-shooters, kasama ang physical. Minsan mas masakit pa nga yung minumura ka ng coach mo. Pero sinabi naman ni Coach Yeng Giao na talagang may puwang naman sa physical. Narito pong muli si Coach Yeng Giao sa ulat pa din po yan ni Cherry Ramos sa Spin.ph. Ramdam kong may puwang para sa physical na makukuha sa paglalaro, pero wag talaga yung pwedeng maka-injured or maka-damage sa karir ng player, or kung hindi man, ang laking bagay yung mawawala siya ng 2 or 3 laro. Baka mamaya tapos na yung series na yon. Yan nga po mga sinabi ni Coach Yeng Giao. Sa dami na naging technical ng tropang 5G, minsan kasi yung technical way yan ng mga coaches para maging maganda yung diwa ng laro mga shooters, no, or mag-improve yung kanilang mga hindi magagandang shooting. So isa sa mga way yan ng mga coaches, even the player, panggising po nila yan, panggising sa diwa ng mga manlalaro. Pero iba ang nangyari sa Token Text Tropang 5G laban sa Rain or Shine. Mas pumabor sa Rain or Shine ang madaming technical ng Token Text Tropang 5G. Let's see what happens sa Game 4 this coming Wednesday. Tatabla ba ang Rain or Shine Elasto Painters na ngayon ay naghahabol 2-1 or muling aalagwa papalayo sa 3-1 ang Token Text Tropang 5G ni Coach Chot Reyes? At eto, pag-usapan naman natin yung second game, pakpakan ng Barangay Ginebra San Miguel at ng San Miguel Pirmen. Uminit nga po sa fourth quarter si RJ Abarientos nang pamunuan niya ang kanyang kupunan ng Barangay Ginebra San Miguel sa panalo 190. 10 puntos sa naging lamang ng Barangay Ginebra San Miguel sa panalo sa Game 3 ng kanilang Best of 7 Semifinals matchup. Ang San Miguel Pirmen dyan sa loob ng Smart Araneta Coliseum matapos nga pong kumamada ang rookie ng Chin Kings ng 24 points. 18 po dyan ginawa niya sa fourth quarter. At imagine mga ka-shooters, almost triple-double performance. Eto nga pong si RJ Abarientos matapos din siyang magpitas ng 9 na rebound, isa na lang mga shooters, no, tapos pumasa ng 8 pasa o 8 assists. Sapat yan para makaangat ang kanyang kupunan sa 2-1 lead ng Chin Kings sa kanilang Best of 7 Semifinal Series. Narito po mga pahayag ni RJ Abarientos sa post-game interview. Siguro nakatulong sa akin yung pag-motivate ng mga coaches. Lahat sila sinasabi na if I have the shot, itira ko na.
hindi nila ako pinipigilan. Yung confidence, hindi lang naman galing sa akin, galing rin sa teammate at sa coaches na laging nagre-remind sa akin na gawin ko yung dapat kong gawin para makatulong sa team. Yan nga po mga sinabi ni RJ Barrientos na nakatuwang niya sa scoring sa nasabing panalo ng Chin Kings, sina Jamie Malonzo na nagbuhos ng 20 points, 7 rebound, si Japhet Aguilar mayroong 18 points, Thompson 16 at si Stephen Holtz kumamada ng 10 puntos. Samantalang sa San Miguel Beermen, nanguna si Don Troliano na mayroong 22 points, si Junmar Pajardo bahagyang bumababa rito sa kanyang 12 points. Si Cruz may 11, si Perez mayroon ding 11, si Chungson ay nag-ambag ng 10 puntos. Kaya naman mga shooters, aabangan natin na magiging bakbakan muli. First game po dyan yung Barangay Ginebra San Miguel at siyempre susundan ng bakbakan ng Token Tex Tropang 5G. Parehas nga bang tatabla or mas aalagwa ang isa? Maraming salamat po sa inyong panunod. Ano naman po ang inyong maging opinion? Diyan na lang po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina